So that only proves na ang cause ng kamatayan ni Paulo Tantoco is cocaine. Now, everything is going to unfold. Relax lang tayo Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Kamusta ang araw natin? At ito po yung ating panibagong video na naman, panibagong reaction video. At ito po medyo mainit-init pa, mga kababayan po natin. Pero bago pa ang lahat, huwag kalimutan ni-like ang video ito. Yan na po, like lang mga kababayan po natin. And maraming salamat pala sa mga nagpapa-super thanks. Thank you po sa inyong walang sawang pagsusuporta. Ang balita mula sa Abante, pumanaw ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco, 44, dahil sa umano'y aksidenteng cocaine overdose ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado mula sa Los Angeles country. Yon. Alam mo, ito yung nakaraang sumabog na balita, mga kababayan po natin, na di umano'y itong si Tantoco ay kasama ni Lisa, no? Bago pa ito ay nangyari sa kanya. Kaya ang sinasabi ng may mga hawak ng police report, lalo na po isang kababayan natin na si Dinches sa Amerika, no, ay sa police report daw ay kasama di umano itong si Lisa Marcos or si Lisa Tanas na bago ito nangyari. Ang tanong natin, mga kababayan, bakit mukhang hindi naman iniimbestigahan si Lisa Tanas? Kaya sabi ko, bakit kaya hindi siya iniimbestigahan? Ano kaya ang ginawa nila? Anong bargaining agreement, no? Ano yung binargin nila para makaligtas dyan si Lisa Tanas, no? Pero syempre, mga kababayan po natin, kung talagang involved siya dito, palagay ko hindi naman siya makakalusot sa mga ganitong klaseng investigation, lalo na Amerika po yun. Otherwise, makikialam mismo, no? Singag pa dito. Diba? So, anyway, pakinggan natin ang isang OFW natin sa Amerika. Ito siya talaga yung bumuo ng kwento. At palagay ko siya po yung talagang nakikipag-coordinate sa mga otoridad sa Amerika para makakuha ng balita at lehitimong impormasyon patungkol po dito sa di umano'y rason ng pagpanaw nitong si Tantoco. Si Tantoco po is kilala po yung kanilang pamilya sa Pilipinas na mga malalaking negosyante. So kasama po umano yan ni Lisa Tanas, and may video pa nga po sila na magkasama bago pa nangyari yan. Pakinggan muna natin itong si Sir, no? Major update. Now, as you know, pinagbawalan ako magsalita about sa case na to kasi nga ayon na-forward ko ng mga documents and everything that I know to the proper people who will be able to use the information that I have. However, dito sa County of Los Angeles, lumabas na ang result ng Coroner's Office sa death ni Paulo Tantoco na makikita nyo doon. If you go to search for the case number 2025-04377, makikita nyo ang cause of death ni Paulo Tantoco, which is effects of cocaine with underlying conditions of cardiovascular disease. So basically what triggered that is the effects of cocaine. Now this is a major update, you guys. So that only proves na ang cause ng kamatayan ni Paulo Tantoco is cocaine. Now everything is going to unfold. Relax lang tayo Relax lang talaga tayo. Let's trust the process. Let's trust BP Sara. Everything will unfold on its own. God save the Philippines. Naku po, mga kababayan po natin, no? Mukhang may mga matitinding pasabog dito kasi ayon sa sinasabi nga ni Sir din dito, no? Let's trust the process, no? Let's trust BP Sara. God save the Philippines. So alam niyo, mga kababayan po natin, mukhang may alam po siya dito, no, na sikreto na hindi pwedeng isa publiko. Kasi alam mo, maingay ito si Dinches dati. Nagulat tayo, biglang tumahimik siya, di ba? Yun pala, mukhang may ginagawa na po sila dito, mga kababayan natin. No, alam nyo, itong pangyayaring ito, mukhang ito po yung magdadala sa kanila talaga sa impyerno. And ako, nakita ko ito, kagaya nito, no? Itong report na ito. And trending na ito ngayon. Alam mo nakaraan, hindi po ito pinag-uusapan ng mainstream media. Walang nag-pick up dito. And nagulat po tayo, maraming mainstream media yung nagpalabas. Nakita ko kanina, una ko nakita yan sa Billionaire News Channel. Una ko nakita yan, sabi ko, nako, pinick up na ng media. Kasi dati hindi pinipick up ng media eh. And dinideny po yan ni Claire Castro. Sinabi ni Claire Castro na fake news daw, na nandun sa Amerika si Lisa Tanas, no, involved daw sa pagkamatay nitong si Tantoco. So dinideny yan at hindi daw totoo, nasa Pilipinas daw si Lisa Tanas. Oo, nasa Pilipinas nga, pero ang napapansin ko lang, mga kabayan po natin, naka-bracelet po siya eh.
At sinasabi yung bracelet na daw, yun po ay monitor sa kanya kung saan siya pupunta para makikita daw. Anyway, and basta ito yung cost daw po is yung paggamit ng pulburon. And alam nyo may ano dyan na pupunta, di ba? Pupunta si Marcos Jr. sa Amerika. So, at yung sinasabi doon is parang tariff lang yung sinasabi nila, mga kababayan natin. Pero ako duda ko na hindi tariff yung purpose ng pagpunta ni Marcos Jr. sa Amerika. Naisip ko mga kababayan po natin na itong pagpunta ni Bongbong Marcos sa Amerika, baka may matinding rason. No? Baka iba yung rason. Okay? Baka pa man bago lumabas itong report na ito, mga kababayan po natin, natimbrehan na si Marcos Jr. kung ano na yung resulta nitong investigation sa kababayan nating namatay dahil sa overdose ng paggamit ng pulburon doon sa Amerika. At ang sinasabi, yung huling araw, no, bago may nangyari dito sa ating kababayan, ay kasama daw po itong si Satanas. And ito lang pwede tayong mali, pwede tayong magiging tama dito. No? Dahil ito po is analysis po natin. Itong biyahe ni Marcos, baka may kinalaman dito, mga kababayan po natin. Naisip ko, sige, wag namin siya imbestigahan, wag na namin siya sasama sa investigation. Basta't yung hinihingi po namin na pabor, ay pagbigyan nyo. Kagaya niyan, di ba? May plano silang magpapatayo ng factory ng bala dito sa Pilipinas. Marami tayong kumukontra dyan. Yung anti-war advocates, no? Maraming kumukontra dyan. Dahil, pwedeng magdadala po sa atin ng kapahamakan yan. Lalong-lalo na, may mga bansang hindi talaga nila kasundo. Mamaya, uunahin yung factory ng bala para alam mo na, di ba? Para mapilayan ng isang malakas na bansa. So, natatakot tayo dyan. Mamaya, hindi na magagawa ni Marcos Jr. na pigilan yan. Papayag na lang siya basta-basta. Dahil po sa nangyaring ito. No? At ang sinasabi kanina ni Sir Dinches, magtiwala lang po tayo sa process. Magtiwala lang po tayo kay BP Sara. So, ako palagay ko lang, mukhang may hawak din si BP Sara ng mga papel at patunay patungkol po dito sa kung ano man ang kinalaman nitong si Satanas, mga kababayan po natin. Talagang breaking news to, no? And sigurado ngayon ay nagpapanik na yan sila. Sigurado ngayon hindi na po yan sila makakatulog dyan sa palasyo dahil po sa pagputok ng balitang ito. At lumalabas lang na totoo yung sinasabi ng ating kababayang OFW na unang nag-expose nitong pasabog na ito na di umano may kinalaman itong si Satanas. And abangan po natin kasi kung makokontrol nila yung mainstream media dito sa Pilipinas, sa Amerika po hindi nila makokontrol yan. Otherwise, babayaran nila gamit na naman ang pera ng taong bayan. Diba? Lalabas at lalabas talaga yan. Tingnan mo anong resulta Pakita natin ang medical result mismo mga kababayan natin. Medical result. Okay? So, ito po yung medical result talaga, no? Yung official medical result. Ito po, yun, pinablish na yan, okay? So, ito po, mga kababayan natin. Ang galing talaga, no, mga kababayan natin, ang bilis makakuha. Yan, no? Juan Tantoco, cause A, cocaine effects ng kanyang pagkamatay, mga kababayan po natin. And galing ito sa Country of Los Angeles Medical Examiner. So, this is official medical report, mga kababayan po natin. Yun. So, tingnan natin, no? Kung ano po yung kahihinat na nito. Madidiin po ba sila dito? O magkakaroon ng bargaining agreement? O ano kaya yung mga hawak na papel ni BP Sara? Okay. So, yan po yung ating abangan. Mukhang excited ako sa mangyayari dito, mga kababayan po natin. So, God bless sa atin lahat. God save the Philippines sa mga ngagba, magnanakaw, na buaya sa ating gobyerno. Thank you po sa inyong suporta and huwag kalimutan mag-like. Of course, no, hindi natin bibitawan to. Pucha, no, ipagpapatuloy natin yung pagbibigay ng update sa ganitong klaseng balita, mga kababayan po natin. Kahit anong divert nila sa mga nawawala sa bungiro, hindi sila obra dyan. Kahit gumawa pa sila ng Quadcom. Araw-arawin natin to kung kinakailangan. Maraming salamat, mga kababayan.